Since Valentine's Day naman daw ngayon, ay pag-usapan natin ang love story ni na Eros at Psyche. Eros ang gagamitin natin since ito ay Greek mythology. Ang counterpart ni Eros sa Roman mythology ay si Cupid. Noong unang panahon daw, sa isa sa mga kaharian sa Greece, ay may tatlong magkakapatid at isa doon ay si Psyche. Isang araw nag-uusap itong tatlong ito at tinanong kung ano yung ideal husband nila. Sabi ng isa, ako gusto ko yung mayaman. Gusto ko yung romantic. Gusto ko yung maginoo pero medyo bastos. Ganun! Siyempre, gusto ko yung naibibigay lahat ng luho ko. Sabi naman ng isa, gusto ko yung sikat. Kasi siyempre kapag na-recognize siya, nare-recognize din ako. Tapos tinanong nila si Psyche. Sabi ni Psyche, ako gusto ko yung loyal, respectful, magbibigay sa akin ng unconditional love. At siyempre yung lalaking mapagkakatiwalaan. Sabi ng mga kapatid niya, napaka-cheap mo naman. Dapat yung mga tinatarget mo ay yung mga mayayaman. Sa tatlong magkakapatid, ang pinakamaganda talaga ay si Psyche. Sa sobrang ganda niya, yung mga lalaki na nanggagaling pa sa malalayong lugar ay talaga namang dinadayo si Psyche at sinasamba, nililigawan. Ganon. Tapos sinasabi pa sa kanya, Psyche, you are the true goddess of beauty. Kinagalit iyon ni Aphrodite. Sabi niya, anong pinagsasabi niyo at nahihibang na naman kayo? I am the goddess of beauty and love. Inggit siya sa taglay na kagandahan nitong si Psyche. So sabi niya, Eros, anak, may isang mortal na parang gustong kalabanin pa ako sa pagiging goddess of beauty. Pwede bang puntahan mo itong si Psyche at paibigin mo sa most hideous creature of all? At sabi naman ni Eros na oversized toddler na may pagkamamas boy, ganon. Sabi niya, sure mom. Mamayang gabi ay pupuntahan ko yan si Psyche at papanahin ko talaga yan. Pagkagat ng dilim, lumipad itong si Eros papunta sa kaharian ni na Psyche. Pagdating niya dun sa room ni Psyche, sabi niya, bakit ba G ang nanay ko dito kay Psyche? Ano bang itsura niya? Naabutan niya natutulog si Psyche at paghawi niya ng kurtina, nakita niya ang kagandahan nitong si Psyche. Kaya naman pala G si Mudrabel kasi kakaiba naman pala talaga ang beauty nitong si Psyche. So habang tinitingnan niya si Psyche, biglang napabalikwas itong si Psyche sa pagkakatulog. Siya namang ikinagulat ni Eros. Sa sobrang pagkagulat niya, natusok niya ng kanyang sariling pana ang kanyang sarili. Gets niyo ba? At that moment, na in love ngayon si Eros kaagad-agad kay Psyche. Minsan talaga ang mga pag-ibig nagsisimula sa katangahan. Si Psyche, nagpatuloy siya sa kanyang normal life kasi wala naman siyang idea na natusok pala nitong si Eros ang kanyang sarili. Napano niya ang kanyang sarili. Tapos lumipas ang panahon, nagtataka itong magkapatid na bakit kaya napakaganda nitong si Psyche pero walang nai-inlove sa kanya. Sabi nila, Hoy Psyche, ikaw ang pinakamaganda sa ating tatlo. Sabi ng iba, ikaw nga yung ina-adorn, ikaw nga yung sinasamba, pero wala namang nagkakagusto sa'yo. Wala namang nai-inlove sa'yo. Tingnan mo kami. May mga sarili-sarili na kaming asawa. Nagsipag-asawa na kami lahat-lahat, nadiligan na kami lahat-lahat, wala ka pa rin kadilig-dilig. Ang hindi nila alam na talagang pinipigilan ni Eros ang mga lalaki na umibig kay Psyche kasi in love na nga si Eros sa kanya. Sabi ng tatay ni Psyche sa kanya, huwag ka mag-alala anak kasi baka hinahanda pa yung para sa'yo. Pero ang katotohanan ay talagang nag-aalala ang kanyang tatay para kay Psyche. So pumunta siya sa Oracle of Delphi at doon niya nakaharap si Apollo. Sabi ni Apollo sa kanya, ay, ang anak mo ay aasawahin ng isang winged creature. Isa siyang hideous creature. Tapos siya din ang magiging cause ng death ng iyong anak na si Psyche. Iyak nang iyak itong si tatay niya kasi favorite daughter niya itong si Psyche. Pagkabalik nila sa kaharian, sinabi niya, dinisclose niya, na ganoon nga ang sinabi sa oracle. Sabi niya, Psyche, pasensya ka na pero kailangan kitang dalhin sa cliff kasi yun ang utos ng oracle at kailangan mong magsuot ng wedding gown. Mag-wedding gown ka kasi susunduin ka na pala ng iyong asawa sa cliff na iyon. So sabi ni Psyche, wala naman ako magagawa sa aking tadhana. Susunod po ako sa inyo. At ayun na nga, pinarada siya hanggang sa cliff. Pero ang paradang iyon ay parang parada ng patay. So iniwan lang itong si Psyche doon sa cliff. At itong si Psyche lungkot na lungkot habang hinihintay niya ang hideous creature na magsusundo sa kanya or kukuha sa kanya. Tapos biglang humbangin ng pagkalakas-lakas. Dumating si Zephyr na kinikilala bilang West Wind. Binuhat, hindi ko alam kung paano buhati ng wind ang tao, basta binuhat niya itong si Psyche at dinala niya somewhere else. Pagkagising ni Psyche, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking palasyo na maraming palamuti at maraming bulaklak. Sobrang ganda ng lugar. Pero biglang may nagsalita. Sabi niya, lahat ng makikita mo rito ay iyo. Sa palasyo na iyon ay nagkaroon ng invisible servants itong si Psyche. Lahat ng kailangan niyang pagkain, ng damit, lahat ng kailangan niya ay binibigay o
pinipresent sa kanya ng mga invisible servants niya. Sinabi ng leader ng mga servants sa kanya, Psyche, ihanda mo na ang iyong sarili kasi mamayang gabi ay darating na ang iyong asawa. Mind you, the moment na pinana ni Eros ang kanyang sarili at na-inlove siya kaya Psyche, ay napagdesisyonan niya na aasawahin niya talaga si Psyche. Pero sa isang kondisyon, hindi pwedeng makita ni Psyche ang true identity ni Eros. So that night, sobrang dilim na. Wala kang makikita kahit anong aninag ng ilaw. Nakatayo itong si Psyche sa bintana. Naramdaman niyang biglang may yumakap sa kanya. That moment, nagkaroon sila ng passionate night. Nagas niya nung gabi na yun, nung naramdaman niyang may pleasure or something else, alam niya na yun ang kanyang asawa. Pagkagising niya sa umaga, wala na ulit si Eros kasi nga hindi sila pwedeng makita. At nasundan pa ng maraming passionate nights. Tapos one night, hindi na makatiis itong si Psyche at tinanong niya si Eros. Sabi niya, mahal ko, bakit ayaw mong magpakita? Gusto kitang makita, gusto kitang mayakap, gusto kong mahawakan ang iyong mukha. Sabi ni Eros, hindi pa ba sapat na inaalagaan kita? Binibigay ko lahat ng kailangan mo, ng luho mo, ng jewels na kailangan mo. Dinidiligan naman kita gabi-gabi. Ganun. Hindi pa ba yun sapat? Sabi ni Psyche, okay naman. Pero kasi gusto ko talagang makita ikaw. Pero sabi sa kanya ni Eros na hindi nga pwede. Tapos one time, sinabi ni Psyche na, mahal ko, gusto ko sanang makita ang aking pamilya kasi akala ata nila patay na ako. Gusto kong bumalik doon sa aming kaharian para ma-meet ang aking magulang, ang aking mga kapatid. So sabi ni Eros, sige, kasi naniniwala si Eros na kung sila talaga ang para sa isa't isa, babalik itong si Psyche. So pinayagan niya na bumalik itong si Psyche doon sa kanilang kaharian. Pagbalik ni Psyche, niyakap siya ng kanyang tatay at gulat na gulat din ang mga kapatid. Nakita kasi nila na dating maganda na si Psyche pero nung pagbalik niya, gumanda pa siya lalo. Tapos marami siyang jewels, mga mamahaling alahas na suot-suot. So habang nagdi-distribute siya ng pasalubong niya sa kanyang mga kamag-anak, sabi ng mga kapatid niya, Psyche, anong itsura ng asawa mo? Diba, hideous creature yon. Sabi ni Psyche, hindi ko pa nga siya nakikita pero lahat naman ang kailangan ko binibigay niya. Ayaw maniwala nitong dalawang magkapatid. So sabi ni Psyche, okay lang hindi kayo maniwala. Gusto nyo, puntahan natin yung kaharian namin, yung palasyo namin. Nagpasundo sila kay Zephyr, yung West Wind. Dinala ni Zephyr ang magkakapatid doon sa palasyo ni na Eros at Psyche. So nung makita ng dalawa yung palasyo, na-confirm nila na, ay, totoo ngang nakapangasawa itong si Psyche ng mayaman. Hindi sila nagkakaroon ng shortage ng jewels, ng luxury, and whatsoever. At doon na rin nag-strike ang inggit ng dalawa. Sabi nila, di ba Psyche, hindi mo pa nakikita yung asawa mo? Kumuha ka ng kutsilyo, tsaka ng oil lamp. Tapos sa gabi habang natutulog siya, puntahan mo siya sa kanyang kwarto. Kapag nakita mo na, gilitan mo. Nung gabing yun, kumuha siya ng oil lamp at ng kutsilyo. At dahan-dahan niyang pinuntahan ang asawa niyang natutulog. Nung inilawan niya at nakita niya ang mukha, sabi ni Psyche, si Eros pala to. Ang aking asawa ay ang God of Love na si Eros. Napaka-yummy, napaka-delicious, ganun. At dahil hindi pa siya kontento sa nakikita niya, lumapit pa siya. At nung tinitingnan niya ang mukha nitong si Eros, tumulo sa katawan ni Eros ang hot oil. Siyempre for the ouch, nagulat itong si Eros, nagising. At nakita niya si Psyche, sabi niya, Psyche, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa iyo, hindi mo ako pwedeng makita sa ganitong anyo. Dahil wala kang tiwala sa akin. Aalis ako. At hindi mo na ako makikita kahit kailan. Charing. Nung lumipad na itong si Eros, sinabol pa siya ni Psyche, pero hindi na niya naabutan. Nalaglag pa nga siya sa bintana, pero hindi masakit ang pagkakalaglag niya sa bintana. Ang masakit ay yung iniwan siyang mag-isa ni Eros. So sabi niya kay Zephyr, Zephyr, sunduin mo na lang ulit ako, ibalik mo ako sa bahay namin kasi wala naman ng silbi ang pananatili ko rito, kaya wala na akong kasama at I'm alone and lonely. At nung makita ng dalawang magkapatid na hinatid si Psyche ni Zephyr, tumakbo sila kay Zephyr. Pero hindi sila sinalo ni Zephyr, kaya bumagsak sila sa kalupaan, sa baba na nung cliff. Bumalik si Psyche sa kanilang kaharian at nag-serve siya bilang servant ni Demeter na goddess of the harvest. Habang nagsiserve siya kay Demeter, naawa itong si Demeter kasi hindi maalis ni Psyche ang pagmamahal niya kay Eros. Talagang gusto niyang balikan itong si Eros. Sabi ni Demeter, nakakaawa naman tong babaeng ito. Ganito na lang ang gawin mo, pumunta ka kay Aphrodite, magpakumbaba ka, sabihin mo kahit mamas boy itong si Eros,
gusto mo talagang magkabalikan kayo. At sinunod nga ni Psyche ang bili ni Demeter. Pero sabi ni Aphrodite, ang kapal naman ng fest mo. Matapos mong saktan ng aking oversized toddler na mama's boy, pupunta ka rito, tapos sasabihin mo, gusto mo siyang makasama habang buhay? Eh, nasaktan mo na yung anak ko? With all humility, nagmakaawa na itong si Psyche. Sabi ni Aphrodite, okay, papayagan ko kayo na magkabalikan. Pero meron akong 4 na kondisyon. Sabi ni Psyche, Mother-in-law, gagawin ko ang lahat para lang maibalik sa akin si Eros kasi talaga mahal na mahal ko siya. Ganun. Sabi ni Aphrodite, sigurado ka dyan na unang task mo, pupunta ka sa grain bar tapos i-separate mo lahat ng varieties ng seeds doon. Si Eros, nakita niya na, uy, si Mudra, pinahihirapan ang love of my life. So, ang ginawa niya, inutusan niya yung mga ants na tumulong dito kay Psyche. Tumulong yung mga ants. Tinulungan siya ng mga ants, kaya nagawa niya yung task na mag-sort ng seed. Hindi rin makatiis talaga tong si Eros. Pangalawang task ay kailangan kumuha ni Psyche ng golden fleece mula doon sa mga dangerous sheep na hayok din sa laman ng tao. Pero nagawa niya yun. So nagalit ulit itong si Aphrodite. Sabi niya, bakit ang dadali ata ng mga binibigay kong tasks dito kay Psyche? Ang pangatlong task na binigay ni Aphrodite kay Psyche ay kailangan niya mapuno yung isang flask ng tubig mula sa source ng river Styx. River Styx nga, yun yung naghihiwalay sa world of the living and world of the dead. So, kailangan niyang kumuha ng tubig mula doon sa source ng river na yon. Nasa tuktok ng bundok yun. At hindi naman makakaakit ng ganun kabilis itong si Psyche. Pero dahil naawa sa kanya si Zeus, inutusan ni Zeus ang kanyang eagle para magsalok ng tubig doon sa source ng river Styx at binigay niya kay Psyche. Sabi ni Aphrodite, paano mo nagagawa yung mga tasks na yan? Alam ko, naaawa lang sa iyo ang mga gods and goddesses, kaya pinagbibigyan kanila, tinutulungan kanila. Pero itong pang-4, siguradong hindi mo magagawa. Gusto kong pumunta ka sa underworld. At dahil nahuhulas ako sa iyo, ay inuutusan kita na kumuha ng box of beauty from Persephone, the goddess of the underworld. Naisip ni Psyche, paano ko gagawin iyon? Kailangan ko mamatay. Nung naandun na siya sa bangin at nag-iisip-isip kung itutuloy ba niya yung balak niyang gawin, biglang may nagsalita at nagsabi na, meron doon na shortcut, pumunta ka doon, mamimit mo doon si Charon, mamasahe ka lang ng 2 coins, bigyan mo siya ng 2 coins para i-transport ka across the river Styx. Yun na nga ang ginawa ni Psyche. Pagkarating naman ni Psyche sa Gate of the Underworld, na-meet niya itong 3-headed dog na si Cerberus. Remember? Pero na-advise din si Psyche na kumuha ng pagkain, pero lagyan niya ng pills. Nung binigay niya yung food doon kay Cerberus, nakatulog itong si Cerberus, kaya si Psyche nakapasok sa loob ng kaharian ni Persephone at ni Hades. So sabi ni Persephone, anong ginagawa mo rito? At nagtapat itong si Psyche na, kaya ako nandito kasi gusto ni Aphrodite na magkaroon o kumuha ako ng box of beauty or a jar of beauty, tas ibibigay ko sa kanya. Nung pabalik na siya sa world of the living, nung nagkocross na sila sa Styx, nakita niya yung kanyang reflection at sabi niya, hulas na ako. Hindi na ako maganda. Kaya pagdating niya sa world of the living, naisip niya na, hindi naman siguro masama kung sisilipin ko lang to kahit maliit lang yung buksan ko. E di kapag nabuksan ko, kahit konti man lang yung pumasok sa katawan ko, gaganda ulit ako. Kapag nakita ako ni Eros, maa-attract ulit siya sa akin. So binuksan niya. Although nasabihan siya na hindi niya pwedeng buksan, kahit ano pa man ang mangyari, hindi niya pwedeng buksan yung box o jar na yon. Ngayon, may biglang lumabas na mga dark shadows, mga dark kinemerot, kung ano-ano pa mang lumabas doon. Tapos bigla siyang nag-collapse. Na-fall siya into death-like sleep. Nung maramdaman ni Eros na, uy, there's something wrong with my wife, lumipad siya at pinuntahan niya si Psyche. At nakita niya nakabulagta nga ito si Psyche. Ang ginawa niya, binalik niya yung mga mists doon sa box or sa jar at kinis niya itong si Psyche dahil feeling niya at naramdaman niya talaga na mahal niya si Psyche. So nagising itong si Psyche. Sabi ni Eros, sige, kumpletuhin mo na yung iyong quest. Ibigay mo na, i-hand over mo na yung jar of beauty sa aking nanay na si Aphrodite. Itong si Eros, pinuntahan naman si Zeus at nagmakaawa na sana pagbigyan sila na mag-bond, pagbigyan sila na magkasama bilang isang mag-asawa. Pumayag naman si Zeus at winelcome niya si Psyche sa Mount Olympus. Ang ginawa ni Zeus para ma-welcome ng tuluyan talaga itong si Psyche ay binigyan niya ng ambrosia. Itong ambrosia na ito ay ang food of the gods and the goddesses na nagre-restore ng health.
at nagbibigay ng immortality sa kung sino man ang makakonsume nito. Sabi ni Zeus, Psyche, ikaw ay isa ng immortal. Wala nang makapipigil sa inyo na magkasama nitong si Eros. So habang buhay, kayo ang magkasama. At dahil nga masayang-masaya sila na magkasama na sila, ay gumawa talaga sila ng butcher. Nagkaroon sila ng union, at mula doon, mula sa kanilang union, ipinanganak si Hera o si Voluptas na ang ibig sabihin ay pleasure or bliss. So that ends the story of Eros and Psyche. Tandaan, marami pong versions ulit ito ha. So pwede kayong magbasa ng ano pa bang versions ng kwento ni Eros and Psyche. Bye!